Ang dami po nag-aangatan sa mga sibuyas natin. Dahil po pag nag-yelo po yung lupa, yun po inaangat sila. So now, inaayos ko lang. Binabaon ko ulit sila. So buhay pa naman yung mga yan. So kailangan ko lang silang i-baon ulit. Hello guys, so share ko lang sa inyo ang isa sa magiging problema nyo kapag nagtanim kayo ng sibuyas dito sa Japan during winter season. Ayan. So, ang mga sibuyas mag-aangatan once na mag-yellow ang lupa. Baliktarin ko lang camera para makita nyo ang sinasabi ko. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan po, nakadapa ang seedlings ko ng sibuyas. Yan pong mga nakatayo na yan, yan na po yung mga naiayos ko. So, kapag sumusobra po kasi ang lamig dito sa Japan, yung lupa po ay nag-yelo. Or ang lupa po ay nag-yelo, then unti-unti umangat yung lupa. So, once na umangat yung mga lupa, kasama po aangat yung mga tinanim po nating sibuyas. Then, kapag uminit na ulit, unti-unti naman matutunaw na yung yelo. Ang problema guys, kahit matunaw yung mga yelo, yung mga sibuyas na nag-angatan na ay may iwanan pong ganyang nakaangat pa rin. Siyempre, hindi naman po babalik yan pababa sa ilalim ng lupa. So, habang nag-yelo every time or tuwing hating gabi or pag malamig ang panahon, unti-unti silang tinutulak pataas. Kaya yan, ang dami sa mga sibuyas ko. Ayan po, mga nakaangat at nakadapa. So, ito guys, ito yung mga tinanim ko late na. Last month lang, January na. Malamig na. So, nung panahon yon nagpo-frost na or nag-yelo na ang lupa. So yung mga nauna ko naman tinanim na sibuyas last year, nandiyan guys. So yun na, hindi kita sa camera dito sa labas yung mga sibuyas. Pero yung mga naunang naitanim ko guys, hindi talaga kita. So yung mga naunang naitanim ko, mga established na po ang mga ugat niyan. Hindi po sila naapektuhan dahil dahil last year pa sila naitanim, mga nakakalat na po yung ugat niyan, stable na, and medyo compact na ang lupa. Which is dito naman, last month pa lang, naitanim, malambot pa rin yung lupa, tapos yung mga ugat nila hindi pa masyadong nakaspread out. Kaya again, yan po ang isa sa mga ma-experience dito sa Japan kapag nagtanim kayo during winter. Yan guys, oh. Buhay pa sila, kaya nga lang, kung hindi natin agad sila maibabalik, unti-unti pong matutuyo yung mga yan at mamamatay. So masasayang ang mga itinanim natin at pagod natin. Kaya, ayan, ayusin ko lang itong mga ito ngayon para dumaretso sila at magsilaki ng maayos. Yan guys, oh. So medyo marami-rami yan. Naayos ko na yung kalahati dito kanina. Then doon sa isang yon. So again, ang mostly naapektuhan lang yung mga itinanim lang natin last month. Kauna-unahan, itong pang-apat na to, kalahati hanggang doon sa dulo. Then ito po, isang straight na ito. Dahil lahat po sila, ito po yung mga itinanim natin last month lang. Yung iba naman yan, last year pa po natin na itanim. Ay, kapagod lang pero tiis lang guys, kailangan nating gawin yan. And hopefully by May or June ay maging maganda po ang resulta ng ating mga tinanim guys. Magkaroon po tayo ng magandang harvest.
And this one, ito nga pala yung mga tanim natin bawang, which is ang gaganda ng bawang natin guys. Ayan po ang bawang natin. Masisigla po sila. Hindi sila masyadong affected ng lamig. So, hopefully lang, ay maglakihan po sila lahat ng maayos at magkaroon sila ng malalaking laman. So, again, itong mga CBS nito ay hindi yung regular na maliliit lang. Ang binili ko na punla nito, yung malalaki, medyo malalaki. Meron pang mas malalaki guys, pero yung kayo sila, mga ganyan kalalaki yung bulb ng bawang na ito na nabili ko. And again, hopefully ay maglaman po sila ng maganda. So, once na medyo uminit na, doon ko lang sila lalagyan ng pataba or i-sprayan natin ng kailangan nila na gamot. So, magtatanong-tanong pa ako kung anong mga magandang gamitin para sa kanila. Dahil again, first time lang natin nagtanim ng bawang this year. So, wala pa tayo masyadong experience dyan. Nagre-relay lang ako sa mga napapanood ko din na video sa YouTube. And nagtatanong-tanong din tayo sa mga nakakausap natin. So, again, hopefully, ayan, magkaroon tayo ng magandang resulta sa ating mga ginagawa dito sa garden natin dito sa Japan. So again guys, ayan po yung paligid natin. And ayan po yung property na pinahiram sa atin guys. Tapos andun sa kabila, yun sa may baba ng puno na yun or sa harapan. Malinis na rin po yan. Naantay na lang natin na tambakan ng animal manure. Pati doon. Tapos padaanan natin ng traktora at babakuran na po natin yan unti-unti guys. So, unahin ko lang muna dito, focus lang muna ako dito at doon sa loob habang binabakuran natin yung mga yan. So, unahin kong bakuran itong katabi na to dahil less bakod ang kailangan nito dahil pasina lang ang kakailanganin ko dito. Hindi katulad doon sa kabila na buong kwadrado ay kailangan kong kulungin dahil meron na tayo dito. So, dudugtungan na lang natin at gagawa tayo ng another gate doon sa may harapan guys. So, mas unahin natin gamitin yan. And again, doon pwede tayo magtanim ng patatas, kamote dahil medyo tuyo yung lupa doon, hindi katulad dito na laging basa. So doon, okay tayo doon. Ang patatas ayaw niya sa laging basaan lupa dahil madaling mabubulok ang mga patatas natin. Same thing sa kamote. So kailangan nila malimit dry ang lupa. Guys, ayan po. Pakita ko lang sa inyo, bahagi ko sa inyo. Ayan, ang dami po nag-aangatan sa mga sibuyas natin. Dahil po pag nag-yelo po yung lupa, yun po inaangat sila. So now, inaayos ko lang. Binabaon ko ulit sila. So buhay pa naman yung mga yan. So kailangan ko lang silang i-baon ulit. Ayan. Para hindi sila mamatay. So there guys. Ayan, update lang. Binahagi ko lang sa inyo kung ano ang maaari maging experience nyo kapag nagtanim kayo ng halaman during winter season dito sa Japan. And again, ayan, yung lupa na pinahiram sa atin. Medyo maayos na. Konting kembot na lang guys. Okay na yan.